Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Kabayan News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Mga kabayan, magkakaalaman na ngayong araw ng Lunes kung ano ang magiging desisyon ng Korte kaugnay naman sa controversial at mainit pa rin pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang pagpapakulong ng Kamara kina Ka-Eric at Dr. Loren Badoy ng host ng SM-Inay. Sa naging pahayag ni Atty. Harry Roque, magtutung sila ngayong araw sa Korte Suprema upang maghain ng petisyon para mapalaya sina Ka-Eric at Badoy dahil kung hindi, siguradong sa kulungan sila magdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. So pag ikaw ba ay nakulong, gaya niyan, anong remedyo nyo? Well, ang remedyo po sa illegal na pagkakakulong ay una-una ang tawag ay habeas corpus. Ang habeas corpus po ay ito po ay napaka-importanting writ of habeas corpus. Pero kung illegal ang iyong pagkakakulong, pupunta ka ng hukuman, special civil action ang tawag po dyan, para magpa-issue ng writ of habeas corpus. At ito po ay nag-uutos sa isang taong gobyerno na nagdedetene na isang tao para ipresenta sa harap ng hukuman yung katawan ng taong kinulong at sabihin kung anong legal na basihan ng pagkakakulong. Mga kabayan, tanong ng taong bayan kung sakaling hindi magtagumpay ang kampo ni Atty. Harry Roque at hindi sa pagbigyan ng Korte Suprema at panigan ang mga congressman, ano kaya ang mangyayari? Sabi ni Atty. Roque ay may remedyo pa naman silang gagawin para mapalaya ang dalawang host at makapiling nila ang kanilang pamilya ngayong holiday season. Meron din tayong remedyo na certiorari. Ang certiorari kapag nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction. Ibig sabihin, pag umabuso sa kapangyarihan na nagre-resulta sa kawalan ng jurisdiction. At ang sasabihin nga nila Doc Badoy at saka ni Ka-Eric na yung pagpapakulong sa kanila na walang due process at saka yung pagpapakulong sa kanila dahil ayaw nilang i-reveal ang sources ay pag-abuso sa kapangyarihan ng Kamara. Samantala, nakatikim naman ng pambabatikos ang kampo ni Speaker Romualdez sa ilang grupo at mga abogado. Sabi ni Atty. Topacio, masyado ng maraming pinapahiya at binubuli itong si Romualdez kapag alam niyang kontra sa kanya ang ilang politisyan o isang individual. Hulaan nyo na ang presidente, ang vice-presidente, kahit sinong cabinet member, kahit sinong nasa gobyerno, wag lang ang speaker, kundi kayo ipatatawag, gagamitin ng House of Representatives ang lahat ng kapangyarihan niya upang kayo ay dalhin doon, ipahiya, ibuli, takutin. Yun ang ng mensahe niyan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Magtatagumpay kaya ang kampo nila Ka-Eric at Loren Badoy sa gagawing hakbang ng kanilang mga abogado laban dito sa mga kongresista? Sino kaya ang papanigan ng Korte Suprema? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Kabayan News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Alam nyo, hindi na po ako magsasalita dyan, ha? Ang ibabasahin ko na po ay sinabi ng ating mismong Korte Suprema. Ibig sabihin, hindi na opinion to ni Atty. Topacio o kung sino man, ngunit ito ay opinion na ng Korte Suprema at ayon sa ating batas, ating system of government, pati sa civil code, sa konstitusyon, ang mga pronouncements ng ating kataas-taas na hukuman is part of the law of the land. Ito ang sabi ng ating Korte Suprema at aking babasahin.
the major purpose of the constitutional guarantees of freedom of speech and of the press is to protect the free discussion of governmental affairs, as well as to encourage and nurture uninhibited, robust, and wide-open expression, particularly in matters of governing importance. So ang public interest po ay hindi sa pagsikil sa media, sa prensa, o sa paglalathala o pagbo-broadcast, kundi ang public interest ay magkaroon ng malayang usapin at pagtatalakay sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa pamamahala ng ating bayan. Public interest. Hindi yung itatakutin mo ang media outlet dahil lamang hindi mo nagustuhan yung sinasabi nito. Attorney, diretsuin ko lang yung tanong. Bakit po sa ibang mga networks, usually pag nagkakaroon ng, sabihin natin, violation ng inaral nila, is the program. Hindi ba? Yung program yung sinususpend muna, mawawala sa ere. Pero the network itself and the other shows na wala kinalalaman doon, hindi apektado yung show lang. Bakit po ngayon, biglaan na dahil sa sinabi ng isang anchor, tapos bigla na lang, SMNI na, prangkisa na. Oo nga po eh. Na meron tayong franchise, ha? I mean, the SMNI has 25 years franchise, di ba? Legal. So parang, paano yun na, bakit to ganun? Hindi bakit. Pwede ho ba yun? Well, unang-una sa bakit, alam nyo, unang-una, the House of Representatives wants to send a message to all media practitioners. Pulaan nyo na ang lahat, wag lang si Speaker Romualdez. Yun. Yun. Pulaan nyo na ang presidente, ang vice-presidente, kahit sinong cabinet member, kahit sinong nasa gobyerno, wag lang ang speaker, kundi kayo ipatatawag, gagamitin ng House of Representatives ang lahat ng kapangyarihan niya upang kayo ay dalhin doon, ipahiya, ibuli, takutin. Yun ang ng mensahe niyan. Pangalawa po, while pwedeng mag-resolve o magpasa ng resolution ang House of Representatives, at papatupad po ng prangkisa once may franchise na yan, katulad ng SMNI, ay ang ehekutibo. Hindi naman po binding yan sa National Telecommunications Commission. Basta kayo may prangkisa, batas po kasi yung prangkisa, yan ay isang act of Congress, yung grant ng prangkisa. Yan ay Tataka rin ako mga kaibigan, bakit kaya yung mga Rappler hindi nila kinakaroon ng lisensya yung mga yun? Lisensya, prangkisa. Dapat number 1 na tinatanggalan ng prangkisa yung mga yun eh. Di ba? Anti-gobyerno yun eh. batas na wala ka namang diskresyon na ang batas ay hindi ipatupad. Ang NTC, National Telecommunications Commission, na nasa ilalim po ng executive branch, ay dapat pabayaan na mag-broadcast ang isang istasyon na may prangkisa. Ngayon, meron pong nagsasabi, inihahambing nila sa ABS-CBN. Hindi naman po tama yung analogy na yon. Sapagkat ang ABS-CBN po, nung dinidinig, kung i-renew ang prangkisa ay expired na yung prangkisa. Ito po ay may batas na nagbigay ng panibagong prangkisa sa SMNI. And until and unless yung batas na yon ay i-revoke ng subsequent legislation, yung prangkisang yan ay magpapatuloy. Ang tanging magagawa lamang po ng executive, katulad po ng mga ibang programa na may kalaswaan, etc., na sa paningin nitong MTRCB ay hindi dapat na makita, ma-air to the general public, ay suspindihin, katulad po ng nangyari nung isang noontime show. Ganun po ang pwede lamang gawin. But for you to tell the NTC to suspend the franchise, para sa akin, questionable yung legality niyan sapagkat the franchise subsists unless it is repealed dahil ito po ay batas. So dahil magpapasko po, ang tanong, ano naman ang remedyo para kay Dr. Badoy at kay Ka Eric ng SMNI ngayong nakakulong sila sa Kongreso?
Ang sabi ni Congressman Pimentel, sila ikukulong hanggang ma-approve ang committee report sa plenaryo. So kung mangyayari po yun, ibig sabihin, magpapasko sila sa kulungan sa Kamara, no? Dahil ang susunod na session po Parang paskulungan paskulungan. ay sa January 22. Sa December 13 po, mag-a-adjourn na, magbe-break na po ang Kongreso. At ibig sabihin yan, may possibility nga po, no, na tatagal ng buwan ang pagkakakulong kay Dr. Badoy at kay Kaarik ng SMNI. Sinabi na po natin na paninindigan natin, hindi dapat sila nakulong kasi yung tanong nila, tanong lang naman, wala pong fake news. At miski sabihin na natin nagkaroon ng fake news, hindi po dapat kinukulong ang fake news dahil yan po ay kabahagi ng free marketplace of idea kung saan ang taong bayan maghuhusga kung anong paniniwalaan at ano ang hindi dapat paniwalaan. Sinabi rin natin na bagamat may kapangyarihan ng ang Kamara na mag-cite in contempt at magpakulong ng mga resource persons, kinakailangan ito'y alinsunod sa rules mismo ng Kamara at saka dapat po sumusunod din sa saligang batas, lalong-lalo na yung right to due process. So pag ikaw ba ay nakulong, gaya niyan, anong remedyo nyo? Well, ang remedyo po sa illegal na pagkakakulong ay una-una ang tawag ay habeas corpus. Ang habeas corpus po ay ito po'y napaka-importanting writ of habeas corpus, na kapag meron pong martial law, pwedeng suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus ng presidente. Ibig sabihin, pwede ka makulong at wala kang remedyo. Pero kung illegal ang iyong pagkakakulong, pupunta ka ng hukuman, special civil action ang tawag po dyan, para magpa-issue ng writ of habeas corpus. At ito po ay nag-uutos sa isang taong gobyerno na nagdedetene na isang tao para ipresenta sa harap ng hukuman yung katawan ng taong kinulong at sabihin kung anong legal na basihan ng pagkakakulong. Siyempre po dito, ang sasabihin ng Kamara de Representante, may kapangyarihan kami na mag-cite in contempt. Dahil yan po ay kinilala ng kapangyarihan ng mababang kapulungan mula pa noong Arnault versus Nazareno na panahon pa ng mga lolo-lola natin. Pero siyempre, ang counter naman dyan, may ganyang kapangyarihan. Pero dapat, una-una, binigyan mo sila ng kanilang karapatang ayon sa Bill of Rights na due process. Kung ipapakulong mo sila dahil sila nagsisinungaling, dapat binigyan mo sila ng pagkakataon para sabihin kung bakit hindi dapat sila makulong dahil sila nagsisinungaling. Mantakin nyo ha, itong kay Lorin Badoy, kaya lang siya kinulong daw sa pagsisinungaling dahil tinanong siya, meron bang advertisement ang inyong programa ng Laban ng Bayan? Sabi niya minsan, wala. Tapos sabi niya parang meron. So dahil lang doon ha, dahil doon sa issue ng whether or not may advertisement ang Laban ng Bayan, kinulong siya. Ito naman po kay Ka-Eric, ay nako po, mas matindi po at talagang mas malinaw na labag ang kanyang pagkakakulong kasi nga po, meron tayong sotolo, no, na nagsasabi na hindi po pwedeng mamilit sa isang mamamahayag na i-reveal ang kanilang source. Dahil pag nangyari po yan, mawawala ng kumpiyansa ang mga sources sa mga mamamahayag, wala na sisiwalat ng katotohanan para naman lumabas ang baho sa gobyerno. No? Yan po talaga ay kalaban ng demokrasya. Dahil ang demokrasya, ang pundasyon po niyan ay yung malayang pananalita. So, ang sasabihin ng Kamara ay nako, hindi applicable ang shield law kasi ang sabi ng batas dapat accredited journalist. Alam niyo po, yung accredited journalist na yan, ang ibig sabihin niyan, dapat yan, talagang meron siyang trabaho na mamamahayag. Hindi na ang gobyerno nag-accredit. In fact, kapag ang gobyerno mag-accredit, yan po ilabag sa malayang pamamahayag kasi parang binigyan mo na ng gobyerno ng veto powers kapag ayaw niyang maging isang periodista o isang tao. Hindi lang niya accredit. No? Pero ang ginamit na salita sa SOTO word ay accredited journalist. Ibig sabihin, bona fide. Ibig sabihin, talagang siya ay mamamahayag. So anyway, yan po ang remedyo. No? Pero bukod po sa habeas corpus, kasi po pwedeng sabihin ng Kamara na, kita mo, may kapangyarihan naman pala sila mag-cite in contempt. So hindi ka po pwede mag-habeas corpus. Meron din tayong remedyo na certiorari. Ang certiorari, kapag nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction. Ibig sabihin, pag umabuso sa kapangyarihan na nagre-resulta sa kawalan ng jurisdiction. At ang sasabihin nga nila Doc Badoy at saka ni Ka-Eric na yung pagpapakulong sa kanila na walang due process at saka yung pagpapakulong sa kanila dahil ayaw nilang i-reveal ang sources ay pag-abuso sa kapangyarihan ng Kamara.
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.